Uupo at tatahimik na lang po ba ang Kongreso? Ba't ngayon? Tahimik kang okay ka? Ba't tahimik kang okay ka? What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Proud siya na yung asawa niya gumawa ng kataran. Tinago po niya. Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pala niya. We discovered another case. Antayin mo. 2 beses po palang Dalawang beses po palang nakasuhan to ng mga kabayan kayo na po ang magsabi. Narinig nyo naman po. At yun ang mga kabayan. Ano po masasabi niyo po dito sa balitang to? Na kung saan tinabagay ito pong si Luistro. Parang naglahong, parang bula mga kabayan. Mantakin niyo po naman kasi mga kabayan. Itong taong to, noong panahon ng budget hearing, 2024, 2025, napakaingay po ng babaeng ito. Diyan po sa Kongreso at maging sa mga mainstream media, umaga, gabi, tanghali, laman po ng balita, pa-interview kahit kanino po. Itong mahilig magsabing dahil kay Speaker, mga kabayan, ngayon nananahimik po. Ang nakakasar kasi mga kabayan, alam niyo po kung bakit? Kung bakit tahimik to? Kasi yung amo po niyang si Romualdez, Speaker, sabi niya kay Daddy Tambi, napangalanan po ni Saldico bilang mastermind ng issue ng flood control. Ito pong Speaker, ito pong si Luistro, mga kabayan, ang nakakainis kasi, napakaingay po nito noong panahon ng budget hearing. Nakakala mo, self-righteous. Talagang akala mo, para siya sa para sa kaban ng bayan, dapat protektahan, 125 million confidential fund, dapat i-scrutinize ng mga congressman. Ay, pag-ganyan pa ito, mga kabayan, itong hayop na ito scrutinize daw, kasi 125 million daw po yun. Ngayong nasasangkot po ang kanyang Speaker at si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa 100 billion letter B po, hindi po million. Pusang gala, hinahanap to ng mga tao kasi baka mag-ingay di ba? Sasabi niya, protektahan ang interes ng taong bayan. Hinahanap po ni Atty. Rowena Guanzon Opo, hinahanap po siya ni Atty. Rowena. Ano po sabi ni Atty. Rowena? Tahimik si Kong Jinky Luistro ng Batangas. She is very quiet, but in the Quadcom investigation, she is very talkative. Napakaingay po na itong taong to ngayon, tatahimik. Tignan nyo po panoorin po natin kung gaano po kaingay. Maikli lang naman to, pagtsagaan nyo na mga kabayan kung maririndi po kayo sa boses ng taong to. Pakinggan nyo po ito mga kabayan kung gaano po kaingay itong nilalang to noon. Ito po, tignan nyo po Ang tanong, confidential fund pa po ba ang tawag dito? Privileged communication pa din po ba ang saklaw nito? Uupo at tatahimik na lang po ba ang Kongreso? Uupo o tatahimik na lang po ba ang Kongreso? Ba't ngayon? Tahimik kang okay ka? Ba't tahimik kang okay ka? Nasa na yung pinagsasabi mo ang uupo at tatahimik na lang ang Kongreso. Ngayong na dadamay na ang iyong amo, ang iyong Speaker, Luistro. Magsalita ka. Hinahanap ka ni Madam Rowena Guanzon, Di ba? Yan ang hirap sa inyo Di ba? Kayo nagiging mga congressman kayo, nagiging politiko kayo para pagsilbihan, hindi ang taong bayan, kundi yung amo nyo. Usang nga lang, ingay mo dyan dati.
Eh, tatahimik ka. Ngayon, mawawala ka. Out of the blue, hindi ka na makita. Di ba? Ano, sibatan na dahil malaki-laki na ang nakuha ninyo? Ha? Tatahimik ka kasi mukhang malaki ang nasampal sa inyo. Trillion ba naman ang nanakaw sa taong bayan eh? Ikaw pa naman mga bayan, sampalin ka ng pera, tatahimik ka talaga. Hindi ko sinabing sinampal siya ng pera. Sinasabi ko lang, pag ikaw, sinampal ng pera, tatahimik ka. Eh bakit tahimik si Jinky Luistro? Hindi natin alam dyan. Sa ulalong yan. Eh alam lang natin, amuyong to ni Specker eh. Dahil kay Specker. Di po ba? Tuloy natin mga bayan. I wish to share the case of Chavez versus Public Estates Authority. Kindly wrap up. This is the right of the people to information on matters of public concern. There is no argument ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Unless the citizens have proper information, we cannot fulfill the constitutional mandate that public office is a public trust. I submit, Madam Chair. Pag ganyan-ganyan pa itong hayop na to, di po ba mga bayan? Pag ganyan-ganyan pa itong hayop na to eh. Hindi mga bayan, hayop talaga itong mga bayan. Mukhang hippopotamus eh. Mukhang hippopotamus. Kidding aside mga kabayan. Di po ba ang kabalintunaan ng taong to? Kita nyo ang kabalintunaan ng taong to. Napakaingay. May paganyan-ganyan pa. Diba? Public office is a public trust. Asan ka ngayon? Kung totoo pinoprotektahan mo ang taong bayan, ba't hindi ka mag-ingay ngayon? Palibasa, ang tatahimik po ninyo pag kayo ang nasusukol. Pag kayo ang nasusukol, ang tatahimik ninyo pag kayo ang nabubuking. Diba? Kung hindi ka ba naman paggalaiti mga kabayan eh. Paano ko nasabi? Dapat sila ang nasusukol, tatahimik sila at magtatago. Ito, tignan nyo yung pag-amin. Ang pag-amin ni Luistro na kapag sila po ang nasusukol at gumagawa ng mga kataran, diba? Nagtatago. Ito po mga kabayan. Ito po. That was a very big blow to us. Kasi this was during the time na maraming namamatay, I don't know but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Ang sabi niya mga bayan, tinago po niya yung asawa niya. Dahil wanted po ang asawa nito ni Luistro. Noong panahon ni Pangulong Duterte, mga kabayan. Tinago po niya. Magagaling tong mga to eh. Pag gumawa ng mga di ba? Nagtatago po. Magaling po mga kabayan. Magaling po sa hide and seek si Luistro. Pag gumawa ng kataran, di ba? Isipin mo yung asawa niya, itinago niya, proud pa siya. Lawyer to, di po ba? Proud siya na yung asawa niya gumawa ng kataran, tinago po niya. Wanted yung mister eh. Bakit? Bakit po naging wanted yung mister? Ano po bang kaso ng mister? Alam na po ninyo kung ano pong kaso ng mister eh, pero pakinggan po natin. Maganda galing po sa bibig niya eh. Bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So proud siya, di ba? Proud siya. Proud siya na talagang itinago po niya. Ang gusto po ng asawa, hospital arrest na lang, para-aresto. Dahil kailangan sumunod sa batas eh. Pero dahil usong-uso na po, noon pa man, uso na ang bendalo sa mga ulalong to, itinago po niya ang asawa niyang wanted, mga kabayan.
Tuloy natin para malaman natin kung anong kaso ng kanyang mister na wanted, na itinago ng ulalong to, mga kabayan. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung final namin, petition to demurrer to evidence, it was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ng taga Mabini. Dahil sa kahit ng emotion na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pa lang niya. We discovered another case. Rape ulit. Same modus. Oh, mga kabayan, pantahin mo. Pantahin mo. Pantahin mo. Ano sabi sa ano niya? Sa kaso? 2 beses po palang na ano to? 2 beses po palang nakasuhan to ng ano, mga kabayan, ng kayo na po ang magsabi. Narinig nyo naman po. Diba? Ang sabi niya, panggagahasa daw ulit. Naka-discover na naman sila ng panibagong kaso. So, ibig sabihin, 2 po. 2 po ang ginapang ng Mr. po ni Luistro. Galing po sa bibig niya po yun, hindi po sa atin galing. Ngayon po, mga kabayan, dahil may ginapang po ang kanyang mister, nakasuhan po. Nakasuhan po ang kanyang mister. Itinago po niya ang kanyang mister, mga kabayan, na wanted. After 2 months daw po, dinabas dahil na-dismiss yung unang kaso ng diba? Pang-tsorba. Yan. Dahil na-dismiss ang kaso ng pang-tsorba, na ilabas daw, nakabalik daw yung mister mula sa taguan. Mula sa cabinet. Pagkalabas, meron pa muna ulit isang kaso pang-tsorba daw po ulit. Ano ba yung mister mo, ma'am? Ayaw ba niyang, ano ba, nagsawa na po ba sa'yo? Maganda ka naman, ma'am. Diba? Maganda naman si Luistro ba't yung asawa mo nang tsorba ng iba? Hindi po natin alam. Baka may problema po kayong mag-asawa. Hindi na po kami mangingialam dyan. Ang inaano lang po namin, yung sinasabi niyo po, may panibago pong kaso daw ang kanyang mister na pang-tsorba. Hindi na po natin natutuloy kung itatago niya o hindi kasi lumabas naman sa bibig niya na, diba, wanted ang asawa sa kasong pang-tsorba, itinago, diba, itinago po niya at proud siya na sabi niya, attorney siya, itatago niya asawa niya. Ganito po kagaling ang amuyong na speaker. Ang ingay-ingay po niya noong panahon ni BP Inday Sara, diba? Public office, isa public trust ka pang nalalaman. 125 million, nagpuputak-putak ka. 100 billion ng amo mong sa speaker. Ang tahimik mo, nawala ka parang bula. Kung titignan niyo po yung YouTube channel po nito, 2 months ago, 3 months ago nawala na po. Di ko alam, baka sa napunta to. Hinahanap ka po ni Madam Rowena Guanzon, ma'am. Baka na naman nagtago ka rin. Ma'am, diyan po kayo magaling sa taguan Di mo ba? Di ba, mga bayan? Ano pong masasabi niyo po dito kay Luistro, mga kabayan? Dapat na po bang manalo to pag election pa po sa susunod, pag tumakbo? Kayo na po bahala, diba? Lalo na po sa mga kalugar nito. Hanggang dyan na lang po. At magkita-kita po tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam.